Ang halimuyak ng luya at sayote ay humalo sa malamig na hangin ng madaling araw, habang ang pilak na liwanag ng buwan ay sumisilip sa siwang ng bintana. Si Valeria, sa kanyang 68 taong gulang, ay maagang gumising upang gisingin ang apoy sa kanyang lumangkalan. Ang kanyang mga kamay na nanginginig at magaspang tulad ng balat ng puno ng mangga ay maingat na naghihiwa ng manok. Ito ang huling piraso ng kanyang pag-asa. Upang mabili ang kalahating manok na ito, isinangla niya ang kanyang huling gintong singsing na tanging alaala ng kanyang yumaong ina. Hindi siya bumili ng gamot para sa kanyang tuyot na ubo, mas mahalaga sa kanya na matikman ni Ruben ang paborito nitong tinola sa araw ng promosyon nito sa trabaho. Sa kanyang tabi, ang asawang si Ernesto ay abala sa pagpapakintab ng kanyang lumang sapatos na gawa sa balat. Gamit ang isang basahang luma, pilit niyang binubura ang mga gasgas sa sapatos upang hindi siya maging kahiyahiya sa tabi ng kanyang anak na ngayon ay isa ng malaking tao. Ang dalawang matanda, ang isa ay may amoy ng luya at ang isa ay may amoy ng murang biton, ay tahimik na naglakad ng 3 kilometro sa ilalim ng ambon upang marating ang marangyang bahay ng kanilang panganay. #, Ruben, anak. Nandito kami, #, bulong ni Valeria nang marating nila ang pinto ng kusina. Ngunit ang kanyang mga hakbang ay naputol nang marinig ang tawa ni Celia na kasing talim ng basyong baso. #, I'm telling you, Ruben, kailangan na nating ibenta ang lumang bahay na yon. It's an eyesore. At saka, your parents? They smell like old cabinets and liniment. Hindi sila bagay dito sa bago nating bahay, lalo na ngayong ika na, #, wika ni Celia na puno ng pandidiri. #, I know, honey. Inayos ko na ang mga papers. Since it #apos, la under a new name now, we can move them to a facility sa Laguna. It #apos, la for the best hindi na natin kailangang mag-alala sa pag-aalaga sa kanila everyday. We need our own space, #, sagot ni Ruben habang humihigop ng mamahaling kape. Naramdaman ni Valeria ang biglang paninikip ng kanyang dibdib. Ang panyo na kanyang tinahian ng pangalan ni Ruben na nasa kanyang bulsa ay tila naging isang mabigat na bato. Huminga siya ng malalim, pilit na kinalimutan ang sakit, at dahan-dahang pumasok sa loob. #, Ruben, nagluto ako ng tinola. Mainit pa ito, anak. Congratulations sa promotion mo, #. Tiningnan ni Celia ang mop na kaldero na dala ni Valeria, pagkatapos ay tiningnan ang kanyang mamahaling suot. Tumayo siya at hinarap ang matanda ng may pait sa mukha. #, ma. I told you 100 times, don't #apos, ni bring those smelly foods here. Lily friends are coming over later for brunch, at ayaw kong amoy palengke ang buong house. Eri don't #apos, you just stay sa Laguna. You #apos, remaking things so difficult for us, #. Pero Celia, paborito ito ni Ruben. Pinaghirapan ko itong lutuin, nanginginig na sagot ni Valeria. Hindi na hinintay ni Celia ang susunod na sasabihin ng matanda. Sa isang mabilis at malupit na galaw, tinabig niya ang kamay ni Valeria. Ang kalderong aluminyo ay bumagsak sa sahig at ang tunog ng pagtama nito sa matigas na tiles ay umalingaungaw sa buong silid. Ang mainit na sabaw, ang mga piraso ng manok na katumbas ng huling alaala ng ina ni Valeria, ay nagkalat sa sahig. Ang ilang patak ay tumalsik sa makintab na sapatos ni Ruben. Look at the shoes. It #apos, la ruin. Bakit ba ang tigas ng ulo nyo? I told you to call first before coming here, sigaw ni Ruben habang nakatingin sa kanyang ina na tila ba ito ay isang kaaway. Hindi umiyak si Valeria. Hindi siya sumigaw. Dahan-dahan siyang lumuhod sa malamig na sahig. Ngunit hindi niya pinulot ang manok. Kinuha niya ang asul na panyo mula sa kanyang bulsa at maingat na pinunasan ang sapatos ng kanyang anak. Ang kanyang mga galaw ay banayad, tila isang ritual ng pamamaalam. Ang bawat haplos ng panyo sa sapatos ni Ruben ay isang pagpunit sa huling hibla ng kabilibang mayroon siya para sa kanyang anak. You have 3 days, ma, malamig na sabi ni Ruben habang tinitingnan ang kanyang inang nakaluhod. 3 days para ilipat ang mga gamit nyo sa maliit na warehouse sa likod. After that, may sasakyan na susundo sa inyo. Please, don't #apos, you make a scene. It #apos, love for your own good, #. Tumayo si Valeria at maingat na itinupi ang panyong basa na ng sabaw. Tiningnan niya ng diretsyo sa mata ang kanyang anak.
Sa mga matang iyon, wala nang bakas ng awa, kundi isang malamig na katotohanan. Ampersand quote, Ernie, halika na. Ayusin na natin ang sapatos mo. Baka marumihan natin ang malinis na sahig ng Vice President, ampersand quote, wika ni Valeria sa asawang kanina pa nakatitig sa nagkalat na pagkain sa sahig. Lumabas sila ng bahay habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak ng malakas. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila naghuhuga sa kanyang mga nakaraang sakripisyo. Lumingon siya sa asawa at bumulong sa gitna ng ingay ng ulan. Ampersand quote, Ernie, hanapin mo na ang susi sa ilalim ng higaan. Oras na para buksan ang kahon. Ang mga anak na pinalaki natin sa pagmamahal, sa kasakiman na pala nakatira, ampersand quote. Ang alingasaw ng amag at lumang kahoy ay tila sumasakal sa bawat hininga ni Valeria sa loob ng maliit na bodega sa likod ng bahay. Ang init na nanggagaling sa bubong na yari sa kalawang na yero ay nagpapamarka ng butil-butil na pawis sa kanyang nood, habang ang tunog ng aircon mula sa mansyon ni Ruben ay nanunukso sa kanyang pandinig. Sa loob ng 4 na sulok ng siksik na silid na ito, kung saan ang mga lumang gamit at basura ay itinambak, doon na ngayon ang naging mundo nila ni Ernesto. Ang kanyang asawa ay nakaupo sa isang silyang kawayan, tahimik na nakatingin sa kawalan, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na itinatago ang panginginig. Ang sikat ng araw ay malupit na tumatama sa batyang puno ng maruruming damit ng pamilya ni Ruben. Si Valeria ay nakaluhod sa semento, ang kanyang mga daliri ay namumuti at kumukulubot sa babad ng matapang na sabon at chlorine. Bawat pagkuskus niya sa mamahaling tela ng uniforme ng kanyang mga apo ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang mga sugat sa kamay, ngunit kailangan niyang tiisin ang bawat sakit. Isang bote ng mamahaling fabric softener ang nakalagay sa tabi niya. Ang amoy nito ay parang bulaklak sa gitna ng imburnal, isang luho para sa mga damit ng kanyang mga apo habang ang kanyang sariling kasuotan ay amoy araw at pagod. Ampersand quote, Ma, make sure na walang mansa ang mga polo ni Ruben, ha? He has a meeting with the board today, ampersand quote, wika ni Celia habang nakatayo sa ilalim ng payong, iniingatan ang kanyang balat mula sa sikat ng araw. Ampersand quote, actually, Ma, be thankful na lang narito kayo pinatira sa bodega kaysa naman sa Laguna. At least dito, nakakatulong pa kayo sa gawaing bahay. Isipin nyo na lang na ito ang paraan nyo para makabawi sa lahat ng gastos ni Ruben sa inyo. Utang na loob nyo rin sa kanya ang bawat butil ng kanin na kinakain nyo, ampersand quote. Hindi sumagot si Valeria. Ipinagpatuloy niya ang pagpiga sa basang tela hanggang sa ang kanyang mga ugat sa braso ay lumitaw. Ang bawat salita ni Celia ay tila latigo na humahagupit sa kanyang dangal, ngunit nanatili siyang tikom ang bibig. Nang makaalis ang kanyang manugang, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa gilid ng bakod. Ampersand quote, Ma. Mabuti naman at nahanap ko kayo rito, ampersand quote, si Miriam, ang kanyang bunsong anak, ay nagmamadaling lumapit, ang kanyang mukha ay puno ng peking pag-aalala. Ampersand quote, Miriam, anak. Bakit ka napadpad dito? May nangyari ba? Ampersand quote, tanong ni Valeria habang pinupunasan ang kanyang basang kamay sa kanyang kupas na duster. Ampersand quote, Ma, kailangan ko ng tulong mo. Si Miriam na naman ang sisisihin ni Miriam kung hindi ko mababayaran ang utang sa kuryente. Ang sasama ng loob ng mga tao sa akin ngayon. Sabi mo naman noon, aalagaan mo kami kahit anong mangyari, di ba? Ampersand quote, wika ni Miriam habang pilit na humahawak sa balikat ng ina. Ampersand quote, I know Ruben took all your savings, pero Ma, alam kong may itinatago ka pa. Isang gintong kwintas lang o kahit anong singsing. Huwag ka namang maging selfish, mom should help her children in times of need, right? Ampersand quote. Ampersand quote, wala na, Miriam. Isinangla ko na ang huling singsing ko para lang makabili ng manok na tinapon lang ng kuya mo sa sahig, ampersand quote, ang boses ni Valeria ay gumuho sa pagitan ng pagod at pait. Ampersand quote, wala na akong maibibigay sa iyo kundi ang pawis sa mga damit na ito, ampersand quote. Ang mukha ni Miriam ay biglang nagbago. Ang kaninang malambot na tinig ay napalitan ng isang mapang-asar na parinig. Ampersand quote, ganyan naman kayo lagi, mapagdating sa akin, wala na kayong maibigay. Pero kay Kuya Ruben, ibinigay niyo pati ang titulo ng bahay na ito. You're always making me feel like an outsider. Wala kayong utang na loob sa aming mga anak na nagtitiis din sa hirap, ampersand quote. Tinalikuran siya ni Miriam ng walang pasasalamat, iniwan ang matanda sa gitna ng nakatirik na araw. Pumasok si Valeria sa loob ng madilim na bodega, ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang kanyang puso ay tila
Ang matanda ay maingat na hinihila ang isang maliit na kahon na yari sa lata mula sa pinakasulok ng ilalim ng higaan. Ang lata ay balot ng makapal na alikabok at kalawang, tila isang bangkay na matagal nang ibinaon sa limot. Ang kamay ni Ernesto ay nangangatog habang hawak niya ang isang maliit na susi na may kakaibang hugis. Sa bawat pihit ng susi, ang tunog ng bakal na nagkiskisan sa loob ng trangka ay tila isang babala sa katahimikan ng bodega. Ang takip ng lata ay dahan-dahang bumukas, inilalantad ang isang lihim na matagal nang nabulok sa ilalim ng kanilang mga paa. Nanlaki ang mga mata ni Valeria nang makita ang loob ng kahon. Doon, sa gitna ng mga lumang papel at isang kupas na mapa, ay nakalagay ang isang bagay na hindi kailanman binanggit ni Ernesto sa kanyang mga anak, isang bagay na magiging mitsa ng isang digmaang hindi nila inaasahan. Quote, Ernie ano ito? Quote, bulong ni Valeria habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumalapit sa laman ng kahon. Tumingin si Ernesto sa kanyang asawa, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na ngayon lang nakita ni Valeria. Quote, ito ang dahilan kung bakit hindi tayo dapat sumuko, Valeria. Ang lupaing kinatatayuan ng bahay ni Ruben ay hindi lang isang simpleng lupa. May mas malalim na lihim na nakabaon dito, at oras na para hukayin natin ang katotohanan, Quote. Bago pa man makasagot si Valeria, narinig nila ang yabag ng mabibigat na sapatos sa labas ng bodega. Ang anino ni Ruben ay humaba sa pintuan, ang kanyang mukha ay puno ng hinala habang nakatingin sa kahon na hawak ng kanyang ama. Quote, what is that, Dad? May itinatago pa ba kayo sa akin? Quote. Ang boses ni Ruben ay puno ng kasakiman, ang kanyang mga mata ay nakapako sa kinang ng isang lumang dokumento sa loob ng lata. Ang hangin sa loob ng bodega ay tila naging malapot at mahirap lunukin nang pumasok si Ruben. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango, na may halong amoy ng bagong leather na sapatos, ay isang malupit na kabaligtaran sa amoy ng kalawang at luma na namamayani sa silid. Nakatayo siya sa may pintuan, ang kanyang anino ay dambuhalang tumatabing sa liwanag, habang ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat sulok ng bodega hanggang sa humantong ito sa latang hawak ni Ernesto. Quote, wala kaming itinatago sa iyo, Ruben. Ito ay mga alaala lamang ng iyong lolo na hindi dapat pakialaman ng mga taong walang pagpapahalaga sa nakaraan. Quote, ang boses ni Ernesto ay mahina ngunit may talim na tila isang lumang itak na muling hinasa. Quote, memories. Come on, Dad. I know you and Lolo. Hindi kayo magtatago ng isang kalawanging lata kung wala itong halaga. Quote, wika ni Ruben habang dahan-dahang lumalapit, ang bawat hakbang niya sa maruming semento ay tila isang banta. Quote, you're living in LA property now. Everything inside this warehouse, technically, is mine. So, Bentley Don Apos, just show me what Apos, inside that box. Baka makatulong pa yan para mapabilis ang paglipat nyo sa Laguna, Quote. Naramdaman ni Valeria ang panginginig ng mga kamay ni Ernesto. Mabilis siyang humarang sa pagitan ng kanyang asawa at ng kanilang anak. Ang kanyang maliit na pangangatawan ay tila isang pader na pilit binubuwag ng kasakiman ni Ruben. Quote, Ruben, anak, igalang mo naman ang ama mo. Wala na kaming ibinigay sa iyo kundi ang lahat ng mayroon kami. Huwag mo nang kunin pati ang huling piraso ng aming pagkatao, Quote. Quote, respect. Meh, I'm the one providing for you. I'm the one paying for your food and this shelter. If you want respect, stop acting like you're hiding a treasure map. Quote, bulyaw ni Ruben, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kuryosidad. Sa labas, ang langit ay biglang nagdilim at ang dagundong ng kulog ay yumanig sa lupa. Ang ulan ay biglang bumuhos ng malakas, ang bawat patak sa bubong na yero ay tila mga bala ng baril na nagpapaingay sa loob ng bodega. Ang hangin ay humahampas sa mga siwang ng dingding, nagdadala ng lamig na tumatagos hanggang sa buto ni Valeria. Kasabay ng pagdilim ng paligid ay ang pagkawala ng kuryente. Ang tanging liwanag na natira ay ang bawat guhit ng kidlat na nagpapakita sa galit na mukha ni Ruben. Sa gitna ng kadiliman, sinamantala ni Ruben ang pagkakataon. Mabilis niyang hinablot ang lata mula sa kamay ni Ernesto. Ang kalansing ng bakal na tumama sa semento ay lumikha ng isang tunog na nagpatalon sa puso ni Valeria. Ngunit si Ernesto, sa kabila ng kanyang katandaan, ay hindi bumitaw. Ang dalawang lalaki, ang ama at ang anak, ay nagbuno sa gitna ng dilim, ang isa ay nagtatanggol sa dangal at ang isa ay nagnanais ng kayamanan. Quote, bitawan mo ito, Dad.
You don't ampersand apos, you need this anymore, ampersand quote. Ampersand quote, hindi mo ito makukuha, Ruben. Hanggat wala kang pagmamahal sa pamilya, ang lihim na ito ay mananatiling nakabaon, ampersand quote, sigaw ni Ernesto, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Isang malakas na kidlat ang muling gumuhit sa langit, nagbibigay ng panandaliang liwanag sa loob ng silid. Doon ay nakita ni Valeria ang isang piraso ng papel na lumabas mula sa lata at nahulog sa paanan ni Ruben. Ito ang mapa, ang lumang dokumento na may mga guhit at marka ng kanyang biyenan. Nakita niya ang pagliwanag ng mga mata ni Ruben nang makita ang salitang ampersand quote, Santos Ancestral ampersand quote, at ang isang krus na nakamarka sa likod ng lumang bakuran. Mabilis na dinampot ni Ruben ang kanyang cellphone at binuksan ang flashlight. Bago pa man muling makahablot si Ernesto, itinaas ni Ruben ang kanyang phone at mabilis na kinuha ang larawan ng mapa. Ang kislap ng flash ng kamera ay tila isang panaksak sa mga mata ni Valeria. Ampersand quote, Ruben. Huwag ampersand quote, sigaw ni Valeria, ngunit huli na ang lahat. Tumayo si Ruben ng maayos, may mapanuring ngiti sa kanyang mga labi habang tinitingnan ang larawan sa kanyang screen. Binitawan niya ang lata, hinayaang itong gumulong sa maruming sahig. Ampersand quote, I knew it, sinasabi ko na nga ba, hindi lang kayo basta-bastang matanda na walang silbi. May itinatago kayong yaman, ampersand quote. Ampersand quote, walang yaman para sa mga taong ang puso ay puno ng dumi, Ruben, ampersand quote, mahinahong wika ni Ernesto habang pinupulot ang kanyang lata, ang kanyang tinig ay puno ng pait. Ampersand quote, ang mapang iyan ay hindi magbibigay sa iyo ng ginto. Magbibigay lamang iyan sa iyo ng salamin kung saan makikita mo ang tunay mong pagkatao, ampersand quote. Tumawa ng mapakla si Ruben, ang tunog ng kanyang tawa ay hinalo sa ingay ng ulan sa labas. Ampersand quote, we ampersand apos, LC, Dad. We ampersand apos, LC. Bukas na bukas din, malalaman natin kung ano ang itinatago nyo sa likod ng bahay na ito. At sisiguraduhin ko, wala kayong makukuha kahit isang sentimo, ampersand quote. Lumabas si Ruben sa bodega, iniwan ang kanyang mga magulang sa gitna ng dilim at lamig. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, pilit na pinapasok ang loob ng kanilang silid sa pamamagitan ng mga butas sa bubong. Si Valeria ay dahan-dahang lumapit kay Ernesto. Sa gitna ng kadiliman, hinanap niya ang kamay ng asawa. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay, naramdaman nila ang init ng isa ampersand apos, isa sa gitna ng nanunuot na lamig ng gabi. Ang kanilang mga hininga ay sabay na naglalakbay, tila isang panalangin sa gitna ng unos. Doon, sa katahimikan ng bodega na binalot ng ingay ng ulan, naramdaman ni Valeria ang isang kakaibang lakas. Ampersand quote, Ernie, ampersand quote, bulong niya, ampersand quote, totoo ba ang sinabi ng ama mo? Na ang bahay ng mga Santos ay ibinaon sa ilalim ng lupa, ampersand quote. Tumango si Ernesto, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kung saan na tila nakikita ang mga pangyayari ng nakaraan. Ampersand quote, ipinangako ko sa ama ko na hindi ko ito sasabihin hangga ampersand apos, hindi nagbabago ang puso ng mga anak ko. Ngunit ngayon, Valeria, nakita ko na. Ang kanyang hula ay totoo. Ang ating mga anak ay naging banyaga sa atin. Oras na para hukayin natin ang katotohanan, bago pa ito makuha ng mga taong sisira sa ating alaala, ampersand quote. Ngunit hindi nila alam, sa labas ng bodega, habang naglalakad pabalik sa mansyon, ay muling binuksan ni Ruben ang kanyang cellphone. Ipinadala niya ang larawan ng mapa sa kanyang kapatid na si Miriam at sa isang hindi kilalang numero na may mensaheng, ampersand quote, hahanapin natin ang ginto bukas. Don ampersand apos, tell mom, ampersand quote. Ang samyo ng bagong bake na chocolate cake ay humahalo sa halimuyak ng mamahaling alak na nagmumula sa loob ng mansyon, lumalagos sa mga siwang ng bintana hanggang sa marating ang madilim na bodega. Mumungit-ngit ang tiyan ni Valeria sa gutom, habang ang kanyang pandinig ay pilit na nilulunod ang malalakas na tawanan at tugtugan mula sa loob. Kaarawan ng kanyang panganay na apo, ang paborito niyang si Miguel, ngunit ang tanging bahagi niya sa selebrasyon ay ang panonood mula sa malayo, sa gitna ng mga lumang gulong at mga sirang kagamitan. Isang munting anino ang lumapit sa pinto ng bodega. Si Miguel iyon, may hawak na isang plato ng cake. Nabuhayan ng loob si Valeria, inisip na marahil ay naalala siya ng kanyang apo. Ngunit ang bata ay hindi pumasok, sa halip, itinapon nito ang kalahating kinain na cake sa basurahan sa tapat ng pinto. Ampersand quote, Lola, Mommy said don't ampersand apos, di go near you.
You ampersand apos, redirty daw, napasandal si Valeria sa malamig at malagkit na pader, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak, humahalo sa dumi sa kanyang mukha. Sa kanyang tabi, si Ernesto ay nanatiling tahimik, yakap-yakap ang kalawanging lata na tila ba iyon ang kanyang huling hininga. Biglang bumukas ang pinto ng bodega ng may kalakasan. Pumasok si Ruben kasama si Celia, kapwa may hawak na baso ng alak. Ang kanilang mga mukha ay namumula sa espiritu ng inumin at sa isang desisyong tila matagal na nilang binuo. Ampersand quote, Ma, Dad, let's get straight to the point, ampersand quote, panimula ni Ruben, ang kanyang boses ay malamig at walang bakas ng pag-aalinlangan. Ampersand quote, we're starting the renovation of the backyard tomorrow. We're building a swimming pool and a new gazebo for our guests. This warehouse needs to be demolished first thing in the morning, ampersand quote. Ampersand quote, pero Ruben, anak, gabi na at malakas ang ulan. Saan kami pupunta? Ampersand quote, tanong ni Valeria, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ampersand quote, I already booked a service for you. They'll take you to the facility sa Laguna. Safe doon, mas comfortable kayo doon kaysa dito sa dumi, ampersand quote, sabat ni Celia habang tinitingnan ang kanyang relo. Ampersand quote, the van is waiting outside the gate. We already packed your clothes. Yung mga luma nyo namang gamit, we'll just throw them away. You don't ampersand apos, you need those trash anymore, ampersand quote. Ampersand quote, Ruben, ang lupaing ito ay sa amin. Ang bahay na ito ay bunga ng aming pawis, ampersand quote, sigaw ni Ernesto, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng galit. Ampersand quote, it was yours, Dad. Pero nasa pangalan ko na ang titulo, remember. You signed it over to me for the ampersand apos, business loan ampersand apos. It ampersand apos, la legally mine now, ampersand quote, wika ni Ruben na may mapanuring ngiti. Ampersand quote, so, please, don't ampersand apos, ye make it scene. Your friends are inside. Just leave quietly. It's for the future of your grandkids, madon ampersand apos, ye be so selfish, ampersand quote. Naramdaman ni Valeria ang isang matalim na sakit sa kanyang lalamunan, isang sigaw na hindi mailabas. Ang ampersand quote, selfish ampersand quote, na bansag sa kanya, ang inang nagbigay ng lahat hanggang sa wala nang matira sa sarili, ay ang huling pako sa kanyang krus. Tumingin siya kay Ernesto, at sa isang sulyap ay nagkaintindihan sila. Wala nang puwang para sa pagmamakaawa. Ampersand quote, halika na, Ernie. Kunin mo ang lata. Hindi tayo pupunta sa Laguna, ampersand quote, wika ni Valeria sa isang tono na ngayon lang narinig ni Ruben, isang tonong puno ng otoridad at pagkapuot. Ampersand quote, what? Meh, you have no choice. Where will you go? Ampersand quote, sigaw ni Ruben, ngunit hindi na siya pinansin ni Valeria. Dahan-dahang lumakad ang dalawang matanda palabas ng bodega. Bitbit ni Valeria ang kanyang lumang ni Siein, habang si Ernesto ay hila-hila ang isang kupas na maleta na naglalaman ng ilang piraso ng damit at ang kanilang lihim na kahon. Ang tubig ulan ay agad na dumampi sa kanilang mga balat, malamig at malupit, habang ang putik ay kumakapit sa kanilang mga sapatos sa bawat hakbang patungo sa gate. Hindi lumingon si Valeria. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang pisngi ay tila naghuhugas sa kanyang pagiging ina sa mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Nang marating nila ang kalsada, ang mansyon na kanilang itinayo ay naging isang anino na lamang sa gitna ng giyera ng kalikasan. Nang hihina at nanginginig sa lamig, naupo ang dalawa sa ilalim ng isang maliit na hintayan ng bus. Ang kanilang mga katawan ay basang-basa, at ang tanging nagbibigay ng init ay ang kanilang magkahawak na kamay. Sa gitna ng dilim at tunog ng bumubuhos na ulan, isang anino ang lumapit sa kanila. Isang matandang babae na may suot na kapote at may bitbit na termos ng mainit na tsaw ang huminto sa kanilang tapat. Siya si Aling Mercy, ang kilalang tindera ng lugaw sa kanto. Ang kanyang mukha ay puno ng habag nang makilala ang dalawang matanda. Ampersand quote, Diyos ko, Aling Valeria. Mang Ernesto. Anong ginagawa niyo rito sa gitna ng bagyo? Ampersand quote, tanong ni Aling Mercy habang mabilis na nilalapitan sila. Hindi makasagot si Valeria. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Nang makita ni Aling Mercy ang kalawanging lata na yakap ni Ernesto, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang gulat at kaba ay rumehistro sa kanyang mukha, tila may nakilala siyang isang bagay mula sa kanyang madilim na nakaraan. Ampersand quote, yan ba ang kahon ng mga santos? Ampersand quote, bulong ni Aling Mercy,
ang kanyang tinig ay nanginginig sa kaba. Tumingin si Ernesto sa kanya, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Quote, paano mo nalaman ang tungkol dito, Mercy? Quote. Sa halip na sumagot, mabilis na iginya ni Aling Mercy ang dalawa patungo sa kanyang maliit na bahay kubo sa dulo ng kalsada. Quote, halika na kayo sa bahay ko. Hindi ligtas dito. At kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa kahon na yan bago pa kayo mahanap ng mga taong gustong kumuha nito. Quote. Sa gitna ng paglalakad, isang itim na siyu ang dahan-dahang dumaan sa harap nila. Ang bintana nito ay bahagyang bumukas, ipinapakita ang mukha ni Ruben na may hawak na cellphone. Tila may tinatawagan at binabantayan ang bawat galaw ng kanyang mga magulang. Ang bango ng mainit na lugaw na may luya at ginisang bawang ay tila isang yakap ng anghel na bumabalot sa nanginginig na katawan ni Valeria. Sa loob ng maliit na bahay kubo ni Aling Mercy, ang liwanag ng isang gasera ay nagbibigay ng kakaibang init na hindi kailanman naramdaman ni Valeria sa malamig at malawak na mansyon ni Ruben. Ang tunog ng ulan sa bubong na anahaw ay hindi na nakatatakot, ito ay naging isang oyayi na nagpapatulog sa kanyang mga pangamba. Dito, sa pilig ng isang taong halos banyaga sa kanya, naramdaman ni Valeria ang tunay na kahulugan ng pagkalinga. Quote, heto, Aling Valeria, ubusin niyo itong lugaw. Mainit pa yan para mawala ang lamig sa katawan nyo, quote, wika ni Aling Mercy habang inilalagay ang isang mangkok sa harap ng matanda. Quote, huwag kayong mag-alala, ligtas kayo rito. Kahit maliit itong bahay ko, hindi kayo maabot ng ulan at lalong hindi kayo maabot ng mga taong walang puso, quote. Quote, salamat, Mercy. Hindi ko alam kung ano ang gagawin namin kung hindi mo kami nakita, quote, sagot ni Valeria. Ang kanyang tinig ay nanginginig pa rin sa emosyon habang humihigop ng mainit na sabaw. Nakatitig si Aling Mercy sa kalawanging lata na nakapatong sa mesa, ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa nakaraan. Quote, Mang Ernesto, ang kahon na iyan ang tatay ko ang huling humawak niyan bago ito ibinigay sa inyo. Siya ang dating katiwala ng lolo nyo sa lumang lupain. Sabi niya sa akin noon, darating ang araw na ang mga anak ng mga santos ay magiging bulag sa kinang ng salapi. At ang kahon na iyan ang magsisilbing gabay sa inyo, quote. Nagulat ang dalawang matanda sa revelasyon ni Aling Mercy. Isang lihim na pagkakaugnay na matagal nang ibinaon ng panahon ang biglang nabuhay sa gitna ng gabing iyon. Quote, kaya pala ganoon na lamang ang pagtulong mo sa amin, quote, bulong ni Ernesto, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang lata. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, bumukas ang pinto at pumasok ang isang binata na basang-basa ng ulan. May bitbit siyang bag na puno ng mga dokumento at ang kanyang mga mata ay matalino at puno ng determinasyon. Siya si Benjamin, o Benji, ang pamangkin ni Aling Mercy na nag-aaral ng batas. Quote, Tita Mercy, I got your message. Sila ba ang sinasabi mong quote, naputol ang pangungusap ni Benji nang makita niya ang kalagayan ng dalawang matanda. Agad siyang lumapit at nagmano kay Ernesto at Valeria. Quote, good evening po. I'm Benji. I heard what happened po. El Tita told me everything on the phone, quote. Quote, Benji, anak, kailangan nating tulungan sila. Ang kanilang sariling anak, si Ruben, pinalaya sila sa gitna ng bagyo, quote, wika ni Aling Mercy na may halong galit. Umupo si Benji sa tapat ni Valeria at maingat na inilabas ang kanyang laptop. Quote, Lolo Valeria, Lolo Ernesto, I know you're tired, but we need to check the contents of that box. Kung totoo ang sinasabi ng mapa, Ruben doesn't apos, they have the right to kick you out, quote. Dahan-dahang binuksan ni Ernesto ang lata. Inilabas ni Benji ang mga lumang papel, mga dokumentong nakasulat sa lumang Tagalog at Kastila, mga titulo ng lupa na may mga selyo ng gobyerno na hindi pa nakikita ni Ruben. Sa bawat pahina na binubuklat ni Benji, ang kanyang mukha ay lalong nagiging seryoso. Quote, this is impossible, quote, bulong ni Benji habang sinusuri ang isang dokumento sa ilalim ng liwanag ng gasera. Quote, Lolo Ernesto, itong titulong hawak ni Ruben, yung sinasabi niyang apos, gift apos, o apos, transfer apos, of property it's legally flawed. Based sa mga papel na ito, the ancestral land, including the underground portion, was never meant to be transferred to a single heir without the consent of the whole lineage.
At may nakasulat dito na isang kondisyon, ang lupa ay mananatiling sa inyo hanggang sa huling hininga nyo, quote. It's a historical heritage of your family. Hindi iyon kasama sa kahit anong transfer of title na pinirmahan nyo, quote. Paliwanag ni Benji, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Naramdaman ni Valeria ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang kanyang mga anak ay pinalaki niya sa katotohanan, ngunit ang katotohanan din pala ang magpapabagsak sa kanila. Lumingon siya kay Ernesto, at nakita niya ang parehong apoy sa mga mata ng kanyang asawa. Quote, Benji, anak, quote, wika ni Valeria, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, kundi matatag at puno ng paninindigan. Quote, anong kailangan naming gawin para makuha ang hustisya? Hindi lang para sa amin, kundi para sa dangal ng pamilya Santos, quote. Tumingin si Benji ng diretsyo sa kanila. Quote, kailangan nating bumalik sa lupain nyo. Kailangan nating hukayin ang apos, ni Didanjelu apos. Dahil doon nakatago ang tunay na katibayan na magpapabagsak kay Ruben. But we have to be careful po. Ruben is watching, and he knows something is in that land, quote. Sa gitna ng katahimikan, narinig nila ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa tapat ng bahay ni Aling Mercy. Ang anino ng isang tao ay aninag sa bintana, at ang liwanag ng isang flashlight ay dumaan sa mga siwang ng dingding. Mabilis na pinatay ni Benji ang gasera. Quote, huwag kayong maingay. Nandito sila, quote. Isang malakas na katok ang yumanig sa pintuan ng bahay kubo. Ang boses ni Ruben, na puno ng galit at pilit na pagtitimpi, ay umalingaw-ngaw sa gabi. Quote, Ma. Dad. Alam kong nandyan kayo sa loob. Ibigay niyo sa akin ang kahon, at ititigil ko ang lahat ng ito. Don apos, make me do something we apos, the both regret, quote. Ang gabi ay tila isang malapot na tinta na bumabalot sa buong paligid, habang ang halimuyak ng basang lupa at nabulok na mga dahon ay nanunuot sa bawat hininga ni Valeria. Sa ilalim ng balabal ng kadiliman, muling tumapak ang kanyang mga paa sa lupang kanyang minahal, ngunit sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw sa sarili niyang bakuran. Kasama niya si Ernesto na mahigpit ang hawak sa kanyang braso, at si Benji na maingat na iginigya sila gamit ang isang maliit na flashlight na bahagya lamang ang liwanag. Iniwasan nila ang maliwanag na bahagi ng mansyon, kung saan maririnig pa rin ang mahinang tugtugan ng party ni Ruben. Ang lamig ng putik na lumulusot sa pagitan ng kanyang mga daliri sa paa ay tila isang paalala ng kanyang kasalukuyang kalagayan, isang inang itinaboy, ngunit ngayon ay naghahanap ng katarungan. Huminto sila sa tapat ng isang matandang punong mangga, ang kanyang mga sanga ay tila mga tuyong kamay na pilit na umaabot sa langit. Quote, Lolo Ernesto, sigurado po ba kayo na dito ang marka sa mapa? Quote, bulong ni Benji, ang kanyang tinig ay halos lunurin ng huni ng mga kuliglig. Tumango si Ernesto, ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang malapad at patag na bato na bahagyang natatakpan ng mga baging at damo. Quote, dito, Benji. Ang batong ito ang nagsisilbing takip sa lihim ng aking ama. Sa ilalim nito, ang kasaysayan ng mga Santos ay nananatiling buhay, quote. Gamit ang isang pala, dahan-dahang hinukay ni Benji ang paligid ng bato. Ang tunog ng bakal na humihiwa sa malambot na lupa at ang kiskis nito sa mga maliliit na bato ay tila isang mabilis na tibok ng puso sa gitna ng katahimikan. Bawat galaw ni Benji ay pinagmamasdan ni Valeria ng may halong kaba at pag-asa. Pakiramdam niya, sa bawat tumpok ng lupang pilit na inialis, ay unti-unti ring nababaklas ang mga dumi at kasinungalingan na ibinalot ni Ruben sa kanilang pamilya. Nang malinis ang paligid, itinulak nila ang malapad na bato. Ang tunog ng mabigat na bato na kumiskis sa semento ay tila isang daing ng nakaraan na muling binuhay. Isang hangin na amoy alikabok at luma ang lumabas mula sa siwang, isang hangin na tila nanggaling pa sa kabilang mundo. Sa ilalim ng bato ay bumitad ang isang hagdan ng yari sa bato, madilim at tila walang katapusan. Quote, keep close to me po. Ingat sa bawat hakbang, baka madulas kayo, quote, paalala ni Benji habang naunang bumaba. Habang bumababa si Valeria, naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng paligid. Ang mga dingding ay yari sa matitibay na bato at semento, may mga ukit ng mga bulaklak at simbolo ng pamilya na hindi kailanman nakita ni Ruben. Nang marating nila ang dulo ng hagdanan, tumambad sa kanila ang isang maliit na silid na tila isang buhay na museo.
May mga antigong aparador, mga upuang yari sa Nara, at sa gitna ng silid ay isang malaking mesa kung saan nakapatong ang isang itim na vault na gawa sa bakal. Ngunit hindi ang yaman ang nakakuha ng atensyon ni Valeria. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang malaking painting sa dingding, ang kanyang mga biyenan, nakangiti at may hawak na isang sanggol. Iyon ay si Ernesto. Ang pagmamahal na nakaukit sa larawang iyon ay tila isang sampal sa kasalukuyang kalupitan ng kanyang sariling mga anak. Quote, "Look at this, Lola," quote, tawag ni Benji habang binubuksan ang vault gamit ang susi mula sa latang kahon. Quote, "These are the original land grants." At heto ang isang testamentong nakatago. It clearly states that this property, specifically the hidden chamber and the treasures within, can only be accessed by the rightful elders. It says, "Apos, the greedy eyes of the next generation shall never behold the light of this room unless the elders allow it." Apos, quote. Nanginginig ang kamay ni Valeria habang hinahawakan ang mga lumang papel. Ang kanyang puso ay punong-puno ng emosyon, hustisya, pag-asa, at isang matinding pait. Ngunit sa gitna ng kanilang tagumpay, isang biglang liwanag ang tumama sa kanyang mga mata mula sa itaas ng hagdanan. Quote, "I knew it. Sinasabi ko na nga ba, you're hiding something valuable under that tree." Quote, ang boses ni Ruben ay umalinggaw sa loob ng silid, puno ng kasakiman at galit. Nakasunod sa kanya ang tatlong lalaki na may hawak na mga flashlight at pamalo. Ang liwanag ng kanilang mga ilaw ay tila mga mata ng gutom na asno na nakapako sa vault at sa mga dokumentong hawak ni Benji. Si Celia ay nasa likuran din, ang kanyang mukha ay puno ng mapanuring ngiti habang tinitingnan ang mga antigong gamit sa loob ng Ye. Quote, "Give me those papers, ma." At ang lahat ng gintong nakatago rito, akin yan, quote, sigaw ni Ruben habang mabilis na bumababa ng hagdanan. Quote, "You think you can hide this from me? In your own land? You're trespassing, ma. Trespassing in your own son's property." Quote. Huminto si Ruben sa harap nila, ang kanyang mga mata ay nandidilat sa kinang ng mga lumang barya na lumabas mula sa vault. Akmang hahablutin niya ang mga dokumento mula kay Benji nang humarang si Valeria. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang inang nakaluhod sa sahig. Tumayo siya ng tuwid, ang kanyang mga mata ay tila mga baga na handang sumunog. Quote, "Hindi mo ito pag-aari, Ruben." Quote, ang boses ni Valeria ay mahinahon ngunit may bigat na tila isang hatol ng kamatayan. Quote, "Ang lupang ito ay tinanggihan ka na. Ang yaman na nakikita mo ay hindi ginto, kundi ang sumpa ng iyong sariling kasakiman." Quote. Quote, "Get out of early way, old woman." Quote, Ruben hissed, trying to push her aside. Ngunit bago pa man madampi ang kanyang kamay sa ina, isang malakas na boses mula sa itaas ang nagpatigil sa lahat. Ang tunog ng mga yabag ng mga pulis at ang liwanag ng kanilang mga flashlight ay pumuno sa bukana ng Ye. Quote, "Police? Nobody move. We received a report of illegal excavation and harassment." Quote. Napalingon si Ruben, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Tumingin si Valeria kay Benji, na tahimik na nakangiti habang hawak ang kanyang cellphone. Ang laban ay nagsisimula pa lamang, at sa pagkakataong ito, ang dilim ay hindi na magsisilbing proteksyon para sa mga dumi ni Ruben. Ang liwanag mula sa mga flashlight ng mga pulis ay tila mga espada ng katarungan na humihiwa sa makapal na alikabok sa loob ng Yen. Ang bawat sulok ng antigong silid na daan-daang taon nang nanahimik ay biglang nabulabog. Ang amoy ng lumang papel at tuyong lupa ay humalo sa amoy ng pawis at kaba. Si Ruben, na kanina lamang ay parang haring naniningil ng buwis, ay biglang naging isang basang sisiw sa harap ng mga unipormadong otoridad. Quote, "Sir, wait. Hindi nyo naiintindihan. I am the owner of this property. These people, they are my parents, but they are trespassing and stealing from my land." Quote, wika ni Ruben, ang kanyang boses ay nanginginig, pilit na ibinabalik ang maskara ng isang responsableng anak. Quote, "Inaalagaan ko sila, pero bigla na lang silang nawala kagabi. I was so worried, kaya hinanap ko sila rito. I thought they were being kidnapped or something." Quote. Tumingin ang isang opisyal kay Valeria, na nananatiling nakatayo sa tabi ng vault, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang lumang sulat na may selyo ng sirang kandila. Ang kanyang mukha ay tila isang ukit sa bato, walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsusumigaw ng katotohanan.
Ampersand quote, is it true, Lola? Anak niyo ba siya? Ampersand quote, tanong ng pulis ng may halong paggalang. Ampersand quote, anak ko siya na pinalaki ko sa dangal, ngunit ngayon ay hindi ko na makilala. Sir, hindi kami nagnanakaw. Kami ay bumalik lamang sa aming tahanan, ang tahanan na hindi kailanman naging kanya, ampersand quote. Inilabas ni Benji ang kanyang card bilang abogado at ipinakita ang mga orihinal na titulo mula sa vault. Ampersand quote, Officer, I am Benjamin Reyes, legal counsel of the De La Cruz Elders. The clients have the primary right to this ancestral chamber. Based on the 1,952 Special Deed of Heritage, this underground structure is excluded from any modern land transfer. Yan Ruben here committed forced entry and harassment against senior citizens, ampersand quote. Ampersand quote, that's a lie. I have the title, ampersand quote, sigaw ni Ruben. Ngunit ang kanyang asawang si Celia ay dahan-dahang umaatras patungo sa hagdanan, pilit na umiiwas sa pansin ng mga pulis. Ampersand quote, Officer, look at this, ampersand quote, tawag ni Ernesto, habang itinuturo ang isang itim na o garapon na nakalagay sa pinakaitaas ng vault. Sa tabi nito ay isang sulat na nakatupi ng maayos. Ampersand quote, ito ang huling habilin ng aking ama. Ang sabi niya, ang ina ito ay naglalaman ng ampersand apos, pinakamahalagang kayamanan ampersand apos, ng pamilya Santos. At tanging ang mga magulang na dumanas ng paghihirap ang may karapatang magbukas nito, ampersand quote. Sa gitna ng tensyon, kinuha ni Valeria ang sulat at dahan-dahang binasa ang nilalaman nito. Ang kanyang boses ay umalingaw sa loob ng bawat pantig ay tila isang latigo na humahagupit sa konsensya ni Ruben. Ampersand quote, sa aking anak na si Ernesto, at sa sinumang apo na makakakita nito, ang ginto sa loob ng vault na ito ay maaring maubos, ngunit ang sumpa ng kasakiman ay mananatili sa dugo ng sinumang tatalikod sa kanyang magulang. Kung ang aking mga apo ay naging banyaga sa kanilang sariling dugo, ang lahat ng yaman na ito ay hindi mapupunta sa kanila. Sa halip, gagamitin ito upang itayo ang isang kanlungan para sa mga pusong itinakwil, ampersand quote. Natahimik ang lahat. Ang tanging naririnig ay ang mahinang patak ng tubig mula sa kisam ng yehe. Tumingin si Valeria kay Ruben, na ngayon ay nakatitig sa garapon, ang kanyang mga kamay ay nangangatog sa pagnanasa na malaman kung may ginto ba sa loob nito. Ampersand quote, gusto mong malaman kung anong laman nito, Ruben, ampersand quote, wika ni Valeria habang binubuksan ang iya. Inaasahan ni Ruben ang kinang ng ginto o ang ningning ng mga hiyas. Ngunit nang mabuksan ang takip, tanging mga tuyong buto ng palay at isang maliit na replika ng isang lumang bahay kubo ang laman nito. Sa ilalim ng replika ay may isang dokumento, ang tunay at hindi pa nababago na testamento ng orihinal na lupain, na nagsasaad na ang mansyong kinatatayuan ni Ruben ay kailanman hindi maaring ibenta o isangla ng walang pirma ng mga elders. Ampersand quote, what? Trash? Iyan lang ang itinago niyo ng matagal, ampersand quote, Ruben logged hysterically, but it was a laugh of madness. Ampersand quote, you're crazy. All of you. I have power. I have money, ampersand quote. Ampersand quote, wala ka ng pera, Ruben, ampersand quote, ang boses ni Benji ay malamig. Ampersand quote, check your bank records before coming here. You are heavily in debt. The bank is about to foreclose the mansion because you used a forged title as collateral. Kaya ka nagmamadaling mahanap ang ginto rito, dahil alam mong bukas, wala ka ng bahay na matitirhan, ampersand quote. Ang katotohanan ay tila isang malakas na pasabog na nagpaguho sa mundo ni Ruben. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Sa labas ng maririnig ang paghinto ng isa pang sasakyan. Si Miriam, ang bunsong anak, ay patakbong bumaba ng hagdanan, ang kanyang mukha ay puno ng luha at galit. Ampersand quote, Kuya! You traitor! Sinabihan mo ako na hati tayo sa makukuha rito. Pero totoo ba? Isasangla mo rin ba ang bahay pati ang parte ko, ampersand quote. Nagkagulo ang magkapatid sa harap ng mga pulis, nagsisihan at nagsumbatan, ipinapakita ang bawat dumi ng kanilang pagkatao sa harap ng kanilang mga magulang. Pinanood sila ni Valeria ng may malalim na buntong hininga. Ang yaman na akala nila ay magliligtas sa kanila ang siya palang maglulubog sa kanila sa putik. Ampersand quote, Officer, dalhin niyo na sila, ampersand quote, wika ni Valeria, habang niyayakap ang lumang iya.
Ampersand quote, hayaan niyo silang pag-isipan sa loob ng presinto kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagiging isang pamilya, ampersand quote. Habang pilit na isinasakay si Ruben sa patrol car, lumingon siya sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Ampersand quote, hindi pa tapos ito, ma. Paglabas ko rito, kukunin ko ang lahat, ampersand quote. Ngunit hindi na siya sinagot ni Valeria. Tumingin siya sa kalangitan kung saan ang mga bituin ay nagsisimula ng sumilip mula sa mga ulap. Isang mahabang gabi ang lumipas, ngunit alam niyang ang tunay na laban ay hindi pa nagtatapos dahil ang pinakamahirap na kalaban ay hindi ang batas, kundi ang sugat sa puso ng isang ina. Ang bawat hakbang ni Ruben palayo, habang hila-hila ng mga pulis patungo sa madilim na patrol car, ay tila isang malupit na musika sa pandinig ng gabi. Ang liwanag ng mga bituin ay malamig na nakasaksi sa pagkapahiya ng panganay na anak na minsan ay itinuring na korona ng pamilya de la Cruz. Ngunit sa likod ng rehas ng selda, ang kasakiman ay hindi namatay, sa halip ito ay nagpalit lamang ng anyo. Ang galit ay naging sining ng panlilinlang. Makalipas ang 2 araw, ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana ng maliit na bahay ni Aling Mercy, dala ang amoy ng tuyong damo at sariwang pandesal. Ngunit ang kapayapaan ay muling nabulabog nang huminto ang isang pamilyar na sasakyan sa tapat ng bakod. Hindi ito ang marahas na pagdating ni Ruben, kundi isang dahan-dahan at tila nagmamakaawang paglapit. Pumasok si Celia, ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng kolorete, ang kanyang mga mata ay namumula at tila pagod sa kaiyak. May dala siyang basket ng mga prutas, mga mansanas at ubas na kasingkinang ng kanyang mga dating alahas, ngunit amoy ng desperasyon. Sa kanyang likuran ay si Miriam, na nakayuko at panakanakang sumisinga sa kanyang panyo. Ampersand quote, ma. Dad, hindi ako makatulog simula noong gabing iyon, ampersand quote, panimula ni Celia, ang kanyang boses ay nanginginig, bawat salita ay tila isang dula na dumaan sa matinding pagsasanay. Ampersand quote, naisip ko ang lahat ng sinabi niyo. Totoo naman, nabulag kami ng stress sa utang at sa pressure ng lifestyle dito sa city. I am so sorry, masana mapatawad niyo kami, ampersand quote. Lumapit si Miriam at lumuhod sa paanan ni Valeria, niyayakap ang tuhod ng ina habang ang kanyang mga luha ay bumabasa sa kupas na duster nito. Ampersand quote, ma, patawarin niyo ako. Nabulag ako ni Ruben. Sabi niya, para naman ito sa future ng mga bata. Inisip ko lang ang mga apo niyo, mautang na loob, huwag niyo kaming itakwil. Kayo na lang ang pag-asa namin, ampersand quote. Tumingin si Valeria kay Ernesto, na nakaupo sa sulok, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tungkod. Nakita ni Valeria ang paglambot ng mukha ng kanyang asawa. Ang puso ng isang ama ay tila isang mitsa na madaling mag-apoy sa kaunting patak ng pagsisisi. Ngunit si Valeria ay iba. Ramdam niya ang lamig sa bawat salita ni Celia, amoy niya ang lansa ng kasinungalingan sa bawat hikbi ni Miriam. Ampersand quote, tumayo kayo riyan, ampersand quote, marahang wika ni Valeria, habang tinutulungang tumayo ang kanyang bunsong anak. Ampersand quote, anong gusto nyo? Bakit kayo nandito, ampersand quote? Ampersand quote, ma, si Ruben he's still in custody. Ang mga bata, hinahanap ang tatay nila. Ang bangko, anytime ay kukunin na ang mansyon, ampersand quote, sabi ni Celia habang hinahawakan ang kamay ni Valeria. Ampersand quote, we need to pay the initial settlement. Kung maibibigay nyo lang po ang maliit na bahagi ng yaman mula sa Yes, maililigtas natin ang lahat. After that, we promise, we will take care of you. Sa loob na kayo ng mansyon titira, sa master bedroom. I will serve you every day, ma-promise, ampersand quote. Isang ampersand quote, parinig ampersand quote, na puno ng tamis, ngunit sa pandinig ni Valeria, ito ay tila tunog ng isang patibong na dahan-dahang sumasara. Alam niyang ang ampersand quote, master bedroom ampersand quote, na tinutukoy ni Celia ay isang hawla na yari sa ginto, kung saan muli nilang kukunin ang bawat sentimong natitira sa kanya. Ampersand quote, ganoon ba? Ampersand quote, Valeria smiled, but it was a smile that did ampersand apos, reach her eyes. Ampersand quote, kung gayon, kailangan nating pag-usapan ito ng maayos. Ruben needs to be here too. Benji, can we arrange temporary release for Ruben? Para mapag-usapan ang hasyan sa harap ng pamilya, ampersand quote. Nagkatinginan si Celia at Miriam, ang isang mabilis na kislap ng tagumpay ay dumaan sa kanilang mga mata. Ampersand quote, yes, ma. That's a great idea. Magkakaisa na tayo uli, ampersand quote.
Ngunit hindi nila alam, sa ilalim ng mesa, ang kamay ni Valeria ay mahigpit na nakahawak sa kanyang cellphone. Isang lihim na recording ang kasalukuyang tumatakbo, itinatala ang bawat pangako at bawat patak ng pekeng luha. Habang inilalabas, ang tanging naririnig ay ang tunog ng pagpunit ng balat ng suha at ang mabigat na hininga ni Ernesto. Ang quote, pagbabalik quote, ng mga anak ay hindi isang lunas, kundi isang mas matinding lason. Ngunit si Valeria ay handa nang inumin ang lason na ito, upang sa huli, siya ang maglabas ng antidote na magpapabagsak sa kanilang lahat. Ang bawat ngiti ni Ruben ay tila balat ng ahas na bagong palit, makintab at maayos tingnan, ngunit sa ilalim nito ay ang lason na handang pumatay. Sa loob ng marangyang sala ng mansyon, kung saan muling pinatuloy ang dalawang matanda bilang bahagi ng kanilang quote, pagbabati, quote. Ang hangin ay mabigat sa bango ng mga mamahaling kandila at amoy ng bagong luto na kare-kare. Ngunit para kay Valeria, ang bawat hininga niya sa loob ng bahay na ito ay tila may kasamang alikabok ng pagkakanulo. Nakatayo si Ruben sa tabi ng kanyang ama, ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ni Ernesto nang may peking lambing. Quote, Dad, uminom muna kayo ng tubig. Your medication makes your throat dry, right? I already prepared it for you, quote, wika ni Ruben habang inilalapag ang isang baso ng tubig sa harap ng matanda. Napansin ni Valeria ang isang mabilis at palihim na sulyap ni Ruben kay Celia. Ang kanyang mga mata ay hindi nakalampas sa maliit na puting latak sa ilalim ng baso na hindi pa lubos na natutunaw. Ang kanyang puso ay kumaba, ngunit hindi niya ipinakita ang kaba sa kanyang mukha. Sa halip, kinuha niya ang kanyang sariling baso at hinarap ang kanyang anak. Quote, salamat, Ruben. Napakabuti mong anak ngayon, quote, Valeria said, her voice smooth as silk but cold as ice. Quote, pero bago uminom ang tatay mo, gusto ko munang basahin ang dokumentong dala ni Celia. Sabi niyo, kailangan ito para sa settlement sa bangko, quote. Inilabas ni Celia ang isang folder na puno ng mga legal na papel. Quote, yes, ma, it's just a special power of attorney. Para lang maasikaso ni Ruben ang mga utang at hindi tayo mapalayas dito. If you sign this, ma, the bank will stop the foreclosure. We can save our home, quote. Quote, our home, quote, Valeria repeated the words, letting them linger in the air like bitter scent. Quote, noong isang linggo, Ruben, ang sabi mo ay apos, your house apos, ito. Ngayon, apos, our home apos, na, quote. Quote, ma, let apos, and not dwell on the past. We're moving forward now, right, quote. Ruben's voice had a hint of impatience, hidden under forced chuckle. Quote, sige na, Dad, drink the water first bago natin basahin ang papers. Para luminaw ang isip nyo, quote. Dahan-dahang itinaas ni Ernesto ang baso, ang kanyang mga kamay ay nanginginig dahil sa katandaan. Ngunit bago pa man dumampi ang tubig sa kanyang mga labi, sadyang napatid si Valeria sa gilid ng carpet. Ang kanyang siko ay tumama sa kamay ni Ernesto, at ang baso ay tumumba, ang tubig ay dahan-dahang kumalat sa ibabaw ng mahahalagang dokumento na dala ni Celia. Quote, ay. Diyos ko! Pasensya na kayo, nalalabo na yata ang paningin ko, quote, wika ni Valeria, habang mabilis na kinukuha ang basang mga papel. Quote, ma. Look what you did. Basa na ang papers, quote, sigaw ni Celia, ang kanyang maskara ng pagiging quote, mabuting manugang quote, ay bahagyang nahulog. Quote, don't apos, you worry, Celia. Mabuti na lang at nabasa ang mga papel kaysa naman ang asawa ko ang mapahamak sa tubig na yan, quote, Valeria replied, looking straight into Ruben's eyes. Quote, napakalapot ng tubig na ibinigay mo, anak. Parang may halong kung ano, quote. Ang mukha ni Ruben ay biglang naging kasing puti ng pader. Hindi siya makapagsalita habang pinapanood ni Valeria ang pagtulo ng tubig mula sa mesa patungo sa mamahaling carpet. Sa gitna ng katahimikan, inilabas ni Valeria ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng duster. Ang screen ay maliwanag, ipinapakita ang isang API na kanina pa tumatakbo, isang recording ng kanilang buong usapan mula nang pumasok sila sa bahay. Quote, alam nyo, Ruben, Celia ang pananahimik ko ay hindi nangangahulugang bulag ako, quote, ang boses ni Valeria ay umalingaw-ngaw sa sala, puno ng kapangyarihan.
Ampersand quote, narinig ko ang bulungan nyo sa kusina kanina. Ang sabi mo, Ruben, ampersand apos, once they sign the lie, we'll move them to the province for real this time. At yung gamot, siguraduhin mong makakatulog sila ng mahimbing, ampersand apos, ampersand quote. Napasandal si Ruben sa kanyang upuan, ang kanyang mga kamay ay nangangatog. Si Miriam, na kanina patahimik sa gilid, ay biglang tumayo at nagtatangkang hablutin ang cellphone ng ina. Ampersand quote, ibigay mo sa akin yan, ma. You're destroying this family, ampersand quote, sigaw ni Miriam. Ngunit bago pa man siya makalapit, bumukas ang pinto ng mansyon. Pumasok si Benji kasama ang 2 tauhan mula sa National Bureau of Investigation. Ang kanyang mukha ay seryoso, hawak ang isang legal na utos mula sa korte. Ampersand quote, Ruben de la Cruz, we have a warrant to seize all documents related to this property. At mayroon din kaming report ng attempted poisoning base sa impormasyong ibinigay ni Lola Valeria, ampersand quote, wika ni Benji. Tumingin si Valeria sa kanyang mga anak, isa-isa. Ang sakit na kanyang nararamdaman ay wala na doon, tanging isang malalim na pagod at ang desisyong tapusin na ang lahat ng ito. Inakay niya si Ernesto palabas ng sala, iniwan ang kanyang mga anak na nagkakagulo sa harap ng mga otoridad. Ampersand quote, Ernie, halika na, ampersand quote, bulong ni Valeria. Ampersand quote, tapos na ang dula-dulaan. Ang bahay na ito ay wala ng kaluluwa. Oras na para itayo natin ang isang tahanan kung saan ang pagmamahal ay hindi kailangang bayaran ng selyo at pirma, ampersand quote. Habang naglalakad sila palayo, narinig ni Valeria ang iyak ni Miriam at ang mga mura ni Ruben, ngunit hindi na siya lumingon. Ang kanyang puso ay nakatingin na sa isang bagong umaga, kung saan ang bawat hininga ay malaya sa laso ng kasakiman. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-alis, lumapit si Benji kay Valeria at may ibinigay na isang maliit na folder. Ampersand quote, Lola, may isa pa kaming nahanap sa records ni Ruben. He didn't ampersand apos, he just mortgaged the house. He sold your ancestral farmland in the province to developer, at ang perma niyo roon, ma, ay hindi lang peg. It was notarized Eli, lawyer who has been dead for 5 years, ampersand quote. Ang huling revelasyong ito ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng tirik na araw. Ang kasalanan ng kanyang anak ay mas malalim pa sa kanyang iniisip, at ang laban na ito ay mauwi sa isang lugar na hindi inasahan ni Valeria, ang hukuman. Ang amoy ng floor wax at lumang kahoy sa loob ng bulwagan ng barangay ay tila nagpapabigat sa bawat hininga ni Valeria. Ang silid ay puno ng mga kamag-anak, mga kapitbahay, at mga taong dati ay tinitingala ang pamilya de la Cruz. Ang bawat bulungan at bawat sulyap ng mga tao ay tila mga karayom na tumutusok sa balat, ngunit si Valeria ay nanatiling nakaupo ng tuwid. Ang kanyang suot na puting terno ay walang kasing puti ng kanyang konsensya, habang sa kanyang tabi, si Ernesto ay tahimik na nakahawak sa kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay nakapako sa krus na nakasabit sa dingding. Pumasok si Ruben na parang isang biktima, ang kanyang barong ay gusot at ang kanyang mukha ay puno ng lungkot na tila dumaan sa matinding pag-ensayo. Ampersand quote, Kapitan, mga kamag-anak, masakit po sa akin ito. Ampersand quote, simula ni Ruben, ang kanyang boses ay nanginginig sa harap ng mga saksi. Ampersand quote, inalagaan ko ang mga magulang ko. I gave them everything. Pero dahil sa katandaan, nagiging confused na po si Mama. She's imagining things. Sinasabi niyang nilalason ko sila. Gosh, Ma, how could you say that? I'm your son. I think it ampersand apos, at the dementia talking. And the mother needs medical help, not a legal case, ampersand quote. Narinig ni Valeria ang mga singhap ng habag mula sa ilang mga tiyahin. Ang ampersand quote, hiya ampersand quote, o kahihiyan na pilit na ibinabalot ni Ruben sa kanya ay tila isang madilim na ulap. Ngunit hindi siya natinag. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo. Ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang babala sa bawat taong naroroon. Ampersand quote, Ruben, anak, ampersand quote, ang boses ni Valeria ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay tumatagos sa katahimikan ng bulwagan. Ampersand quote, ang isang ina ay maaring makalimot sa kanyang sariling pangalan, ngunit hinding-hindi niya malilimutan ang lasa ng pagtataksil ng kanyang sariling dugo. Sinasabi mong lito na ako. Sinasabi mong baliw na ang iyong ina, ampersand quote. Inilabas ni Benji ang isang maliit na speaker at ikinabit sa kanyang laptop. Ampersand quote, Kapitan, ito po ang tinig ng katotohanan na pilit nilang ibinabaon sa limot, ampersand quote.
Ang boses ni Ruben ay umalingaw sa buong silid, hindi ang boses ng isang biktima, kundi ang boses ng isang halimaw. Once they sign the lay, we'll move them to the province for real this time. At yung gamot, siguraduhin mong makakatulog sila ng mahimbing. Kasunod nito ang boses ni Celia na tumatawa, tinatawag na ampersand quote. Lumakad siya patungo sa kanyang anak at dahan-dahang inilapag ang panyo sa harap nito. Ampersand quote, Ruben, heto ang huling invoice na ibibigay ko sa iyo. Ampersand quote, wika ni Valeria, ang kanyang mga mata ay basa ng luha ngunit puno ng dignidad. Ampersand quote, ipinambayad ko ang aking dangal, ang aking pawis, at ang bawat patak ng gatas na ibinigay ko sa iyo noong sanggol ka pa. Sinasabi mong utang ko sa iyo ang pananatili ko sa bahay mo. Heto ang panyong naglalaman ng lahat ng sakripisyo ko. Tapos na ang obligasyon ko sa iyo bilang ina. Mula sa araw na ito, ang batas na ang kakausapin mo, ampersand quote. Isang opisyal ng pulis ang lumapit at hinawakan si Ruben sa braso. Ang tunog ng metal na posas na nagkiskisan sa kanyang mga pulso ay ang tanging sagot sa kanyang mga kasinungalingan. Si Celia ay nagsimulang mag-hysterical, isinisigaw ang kanyang kawalan ng kasalanan, habang si Miriam ay nakayuko, hindi makatingin sa kahit kanino. Ampersand quote, Emma Ruben de la Cruz, you are under arrest for multiple counts of fraud, falsification of public documents, and violation of the Senior Citizens Act. Ampersand quote, ang boses ng pulis ay malakas at pinal. Habang hinihila si Ruben palabas ng bulwagan, lumingon siya sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ampersand quote, Ma, patawarin mo ako. Please, don't ampersand apos, you do this to me, ampersand quote. Ngunit si Valeria ay tumalikod na. Inalalayan niya si Ernesto palabas ng gusali. Ang sikat ng araw sa labas ay tila mas maliwanag, ang hangin ay mas madaling langhapin. Hindi niya naramdaman ang tagumpay, ang naramdaman niya ay ang isang malalim na paglaya. Ang kanyang anak ay nawala na sa kanya noong gabing itinapon nito ang kanyang pagmamahal, at ang selda ay pormalidad na lamang ng kanyang naging desisyon. Ampersand quote, Ernie, ampersand quote, bulong ni Valeria habang naglalakad sila sa ilalim ng mga puno ng nara. Ampersand quote, ang huling hiling ng iyong ama ay natupad na. Ang katotohanan ay lumabas na sa ilalim ng lupa, ampersand quote. Ngunit bago pa man sila makasakay sa sasakyan ni Benji, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa likod. Ang huwes na humahawak sa kaso ng lupain ay lumabas, may hawak na isang utos. Ampersand quote, Lola Valeria, Lolo Ernesto. May panibagong kautusan ang korte. Dahil sa mga nakuhang ebidensya, ang ampersand apos, hidden ancestral chamber ampersand apos, sa ilalim ng inyong lupa ay kailangang buksan muli para sa opisyal na inventory. At may nahanap kaming isang lihim na silid sa loob nito na hindi pa nabubuksan ng kahit sino, isang silid na may pangalan ninyong dalawa, ampersand quote. Ang kaba sa dibdib ni Valeria ay muling nagbalik. Anong lihim pa ang itinatago ng kanyang mga ninuno? At handa ba silang harapin ang huling katotohanang nakabaon sa ilalim ng kanilang mga paa? Ang halimuyak ng insenso at lumang papel ay sumalubong kay Valeria nang dahan-dahang bumukas ang huling pinto sa loob ng lihim na die. Ang silid na ito, na matatagpuan sa pinakamalalim na bahagi ng lupain, ay hindi naglalaman ng mga bulto ng ginto o nagniningning na mga hiyas. Sa halip, ang mga dingding nito ay puno ng mga istante ng mga aklat, mga talaarawan ng kanyang mga ninuno, at mga dokumento ng mga lupain na sadyang inilaan para sa kawanggawa. Sa gitna ng silid ay may isang selyadong sobre na may nakasulat na, ampersand quote, para sa puso na marunong magmahal ng walang kapalit, ampersand quote. Binasa ni Valeria ang huling testamento ng kanyang biyenan sa gitna ng katahimikan ng Ye. Ang yaman na iniwan ng mga santos ay hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi isang pundasyon para sa mga taong itinakwil ng tadhana. Doon, sa ilalim ng malamig na bato, nabuo ang isang pangako. Ang mansyon na naging simbolo ng kasakiman ni Ruben ay muling isisilang bilang isang tahanan ng pag-asa. Makalipas ang ilang buwan, ang dating malamig at mapagmataas na mansyon ay napuno ng halimuyak ng bagong luto na sopas at amoy ng sariwang sampagita. Ang malawak na sala, kung saan dati ay nagaganap ang mga marangyang party ni Celia, ay puno ng ayon ng mga silyang kawayan at mga matatandang nakangiti habang nakikinig sa radyo. Ang ampersand quote, bahay kalinga ni Valeria at Ernesto ampersand quote, ay opisyal nang nagbukas, sa tulong ng mga pondong nakuha mula sa mga nakatagong yaman at sa legal na tulong ni Benji. Ampersand quote, Lola Valeria, we have 3 more arrivals today. Mula sila sa kalsada ng Maynila.
They were abandoned ila their children po, quote, wika ni Benji habang iniabot ang listahan ng mga bagong residente. Quote, I've finalized the papers for the foundation. Ruben and Celia can never touch this property again, quote. Quote, salamat, Benji. Hayaan mo silang pumasok. Dito, wala nang magulang ang iyak dahil sa gutom o dahil sa lamig ng gabi, quote, sagot ni Valeria, ang kanyang mukha ay maaliwalas at puno ng kapayapaan. Sa kabilang dako ng lungsod, ang buhay ni Ruben at Celia ay naging isang madilim na bangungot. Dahil sa mga kaso ng Laibo den Nikautui, nawalan si Ruben ng trabaho at lahat ng kanyang ari-arian ay kinumpiska ng bangko. Ang kanyang mamahaling SU ay hinatak sa gitna ng kalsada, at ang kanilang bagong bahay ay na-foreclose. Si Celia ay napilitang magbenta ng mga kagamitan sa kalsada upang may makain, habang si Miriam ay nagtatago sa mga pinagkakautangan niya sa sugal. Ang quote, hiya quote, na pilit nilang iniwasan ay naging aninong nakakabit sa kanilang mga pangalan. Isang hapon, habang ang ulan ay dahan-dahang pumapatak sa hardin ng center, nakita ni Valeria ang isang matandang babae na nakaupo sa isang tabi. Ang babae ay nanginginig sa lagnat at may bakas ng pait sa kanyang mga mata. Dahan-dahang lumapit si Valeria, bitbit ang isang makapal na kumot. Maingat niyang binalot ang kumot sa balikat ng matanda at maayos na itinuwid ang pagkakaayos nito, eksaktong paraan ng pag-aalaga na matagal na niyang hinahanap mula sa kanyang sariling mga anak. Ang init ng kanyang haplos ay tila isang gamot na nagpapagaan sa pakiramdam ng kanyang inaalagaan. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Valeria ang tunay na katarungan, hindi ang makitang nagdurusa ang kanyang mga anak, kundi ang kakayahang magbigay ng pagmamahal sa mga taong marunong tumanggap nito. Quote, Lola, don't apos, you worry. You apos, re-safe now. Kakain tayo ng mainit na tinola mamaya, quote, bulong ni Valeria, ang kanyang tinig ay puno ng lambing. Ang gabi ay dahan-dahang bumaba, at ang mga ilaw sa center ay nagsimulang magningning. Ang bawat bintana ay naglalabas ng tunog ng tawanan at mga kwento ng nakaraan. Si Aling Mercy, na siyang naging administrator ng center, ay abala sa kusina, habang si Ernesto ay masayang nakikipag-chess sa isa pang lolo sa beranda. Ngunit sa gitna ng kapayapaan, isang bulto ng tao ang lumitaw sa labas ng malaking gate ng center. Ang anino nito ay mahaba at tila bigo sa buhay. Ang ulan ay malakas na bumuhos, binabasa ang kanyang gusot na damit at ang kanyang mukha na puno ng pagsisisi o marahil ay desperasyon. Mabilis na lumapit si Aling Mercy kay Valeria. Quote, Valeria, si Ruben nasa labas siya. Kanina pa siya nakaluhod sa tapat ng gate sa gitna ng ulan, quote. Napatigil si Valeria sa pag-aayos ng kanyang panyo. Tumingin siya sa bintana, kung saan aninag ang kanyang panganay na anak, ang lalaking minsan ay pinalayas siya sa gitna ng bagyo, ngayon ay naroon din sa ilalim ng ulan, humihingi ng isang bagay na hindi na basta-basta maibibigay. Ang puso ni Valeria ay hindi na kumtibok sa galit, ngunit hindi rin ito mabilis na bumuka sa awa. Ang katarungan ay may mukha, at ang mukhang iyon ay kasalukuyang basa ng ulan at luha sa labas ng kanyang pintuan. Ang buhos ng ulan ay tila mga latigong humahagupit sa katawan ni Ruben habang siya ay nakaluhod sa malamig na semento sa labas ng gate. Ang kanyang dating mamahaling polo ay basang-basa na at nakadikit sa kanyang nangangatog na balat habang ang putik ay bumabalot sa kanyang mga tuhod. Sa loob ng naglalakihang rehas ng center, ang mga ilaw ay naglalabas ng isang mainit at dilaw na liwanag, isang liwanag na dati ay kanya ngunit ngayon ay tila abot tanaw na lamang. Dahan-dahang bumukas ang gate. Ang tunog ng bakal na nagkiskisan sa riles ay umalinggaw sa gitna ng ingay ng bagyo. Lumabas si Valeria, may hawak na isang itim na payong. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang bakas ng galit, ngunit wala ring bakas ng emosyong inaasahan ni Ruben. Quote, Ma, patawarin niyo ako, quote, ang boses ni Ruben ay gumaralgal, hinalo sa tunog ng ulan at kanyang sariling hikbi. Quote, nawala ang lahat sa akin, Ma si Celia, iniwan ako at sumama sa ibang lalaki dala ang huling pera namin. Si Miriam, nagtatago sa mga Bombay. Wala na akong matuluyan. Gutom na ako, Ma. Quote. Tiningnan ni Valeria ang kanyang anak. Nakita niya ang bawat linya ng pagdurusa sa mukha nito, ngunit naalala rin niya ang bawat patak ng sabaw ng tinola na itinapon sa sahig noong gabing iyon. Naalala niya ang lamig ng kalsada nang palayasin sila sa gitna ng ulan.
Ang ampersand quote, hiya ampersand quote, o kahihiyan na nararamdaman ni Ruben ngayon ay bunga ng binhing itinanim niya mismo sa kanyang sariling hardin. Ampersand quote, Ruben, pinalaki kita hindi para lumuhod sa harap ko dahil wala ka ng pera. Ampersand quote, ang boses ni Valeria ay matatag, tila isang hatol na hindi mababali. Ampersand quote, kung ang paghingi mo ng tawad ay dahil lamang sa gutom ang iyong tiyan, hindi iyan pagsisisi. Iyan ay desperasyon. Ampersand quote. Ampersand quote, ma, please. I will do anything. I'm so sorry for everything I did to you and Dad. Ampersand quote, Ruben cried out, reaching for the hem of Valeria's dress, but she stepped back. Ampersand quote, the doors of this house are always open for the abandoned and the unloved, Ruben. But for those who destroyed a home, the entrance is not through the front door. Ampersand quote, wika ni Valeria. Ampersand quote, kung gusto mong pumasok, kailangan mong tanggapin ang aking mga kondisyon. Hindi ka titira rito bilang anak ng may-ari. Titira ka rito bilang isang tagapagsilbi. Kakain ka ng kung ano ang kinakain ng mga matanda rito, at gagawin mo ang bawat utos ko ng walang reklamo. Ampersand quote. Napatitig si Ruben sa kanyang ina. Ang kanyang pride ay tila isang basag na salamin sa kanyang paanan. Ampersand quote, gagawin ko makahit ano. Ampersand quote. Simula ng araw na yon, ang buhay ni Ruben ay nagbago. Ang kanyang mga kamay na dati ay pamilyar lamang sa paghawak ng manibela ng SE at mga mamahaling gadget, ay natutong humawak ng mop, maglaba ng mga sapin sa higaan, at maglinis ng mga banyo ng center. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang harapin ang kanyang ama. Isang hapon, sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw sa beranda, inutusan ni Valeria si Ruben na dalhin ang isang palanggana ng maligamgam na tubig at asin. Sa harap ng maraming matanda, pinaluhod niya si Ruben sa paanan ng isang matandang lalaking kakarating lang, isang lolo na tila itinakwil din ng sariling pamilya. Ampersand quote, wash his feet, Ruben. Clean away the dirt of his journey, just like how I cleaned your shoes with a handkerchief that night. Ampersand quote, Valeria commanded, her voice calm but firm. Nanginginig ang mga kamay ni Ruben habang dahan-dahang hinuhubad ang sapatos ng matanda. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa tubig habang marahan niyang kinukuskos ang mga paa ng estranghero. Ang bawat haplos niya sa kulubot na balat ng matanda ay tila isang paglilinis sa kanyang sariling maruming kaluluwa. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Ruben ang tunay na bigat ng kanyang mga kasalanan at ang tamis ng isang pagkakataong makabawi. Pinanood sila ni Ernesto mula sa malayo. Ang matanda ay bahagyang ngumiti, isang ngiti ng pagpapatawad na matagal nang ipinagkait ng tadhana. Ngunit sa gitna ng tagpong iyon, biglang bumitiw ang kamay ni Ernesto sa kanyang tungkod. Ang tunog ng kahoy na tumama sa semento ay tila isang babala ng huling pamamaalam. Ampersand quote, Ernie, ampersand quote, sigaw ni Valeria habang mabilis na tumatakbo patungo sa asawa. Bumagsak si Ernesto sa bisig ni Valeria. Ang kanyang hininga ay mababaw at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa langit na puno ng kapayapaan. Ampersand quote, Valeria, tapos na ang misyon natin. Ang anak natin marunong na siyang lumuhod. Ampersand quote. Ang lahat ay tumakbo patungo sa kanila, ngunit ang katahimikan na bumalot sa center ay sapat na upang malaman ng lahat na ang isang dakilang haligi ay handa na sa kanyang huling paglalakbay. Epilogue, Yukwesen si Ailay, ang huling alaala. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang yumayakap sa puntod ni Ernesto, kung saan ang mga sariwang puting rosas ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Lumipas na ang isang taon simula nang pumanaw ang matandang ENC, ngunit ang kanyang pamana ay mas buhay pa sa kahit anong gusali. Ang ampersand quote, bahay kalinga ni Valeria at Ernesto ampersand quote, ay naging isang pambansang simbolo ng pagmamahal sa mga nakatatanda. Ngunit sa likod ng mga parangal at publisidad, si Valeria ay nananatiling simple. Tuwing madaling araw, gising pa rin siya upang magluto ng kanyang sikat na tinola, hindi na para sa isang taong hindi marunong magpahalaga, kundi para sa 10-10 mga lolo at lola na itinuturing siyang liwanag. Si Ruben ay nanatili sa center bilang pinuno ng maintenance. Ang kanyang mukha ay wala na ang kinang ng yaman, ngunit napalitan ito ng isang uri ng kapayapaan na hindi nabibili ng salapi. Natuto siyang makinig sa mga kwento ng mga matanda, at sa bawat paglilingkod niya, ay unti-unti niyang binubuo ang kanyang sariling pagkatao. Bagama ampersand apos, si ang sugat ng nakaraan ay naroon pa rin, ang peklat nito ay nagsisilbing paalala na ang tunay na tagumpay ay ang pagpapakumbaba.
Isang hapon, habang nakaupo si Valeria sa beranda, lumapit sa kanya ang kanyang mga apo, ang mga anak ni Ruben at Miriam. Ang mga bata ay hindi na mapagmataas, sila ay lumalaking may takot sa Diyos at paggalang sa nakatatanda sa ilalim ng gabay ng kanilang lola. Ampersand quote, "Lola, can we help you fold the handkerchiefs po?" Ampersand quote, tanong ng kanyang apo. Ngumiti si Valeria at inilabas ang asul na panyo mula sa kanyang bulsa. Ang panyong naging saksi sa kanyang pinakamadilim na gabi at sa kanyang pinakamasayang umaga. Malinis na ito, wala nang mansa ng sabaw, ngunit ang bawat hibla nito ay naglalaman ng kwento ng isang inang hindi sumuko sa gitna ng unos. Ampersand quote, mga apo. Heto, hawakan nyo ng maayos. Ang bawat tahi nito ay parang pagmamahal, maaring mahirap gawin, pero kapag natapos, ito ang magbibigay ng init sa gitna ng lamig, ampersand quote, wika ni Valeria habang nakatingin sa malayo. Sa dulo ng kalsada, makikita ang mga bagong bahay na itinatayo, ngunit ang sentro ng lahat ay ang kanyang tahanan, isang tahanan na hindi kailanman mabubuwag dahil ito ay itinayo sa pundasyon ng katotohanan, katarungan, at isang pag-ibig na walang katapusan. Ang kwento ng mga santos ay natapos na sa papel, ngunit sa puso ng bawat resident ng center, ito ay isang alamat na muling binubuhay sa bawat pagsikat ng araw. Isang paalala sa bawat Filipino na ang tunay na kayamanan ay hindi ang lupang kinatatayuan, kundi ang pagmamahal na itinatanim sa puso ng ating mga magulang. Wakas.